Maylin itinakwil ng kanyang mga magulang dahil sa nangyari sa kapatid na si Vanessa. Inyong matutunghayan sa ikalimang kabanata na pinamagatang kung pwede lang ibalik ang nakaraan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang video. Marahang tinahak ni Maylin ang daan papunta sa kanila, at kung mayroon man na ibang tao na nakakapansin sa kanya o nakakakita, ay halos napatitig sa kanya, at ang mga ito'y hindi na lamang niya pinapansin. Marahil ay kalat na rin sa kanilang lugar ang nangyari sa kanyang kapatid at ang pagtakas na ginawa niya kagabi, at dahilan ito para ikapahamak ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Halos malapit na siya sa kanila at tanaw na niyang tila pinagkakaguluhan ang kanilang bahay. Naroon ang mga kapitbahay nilang mga chismoso't chismosa, at na doon at narinig na niya ang kanyang pangalan, ay halos siya ang pinag-uusapan ng mga ito at ang kanyang kapatid. Kung sa bagay, ang maliit na balita sa kanila ay lumalaki at may pakpak. Naisip din niya na ngayon sana ang araw ng kanilang kasal, pero naisipan rin nito na hindi bali sanang maghirap siya at magtiis, huwag lamang mapahamak ang kanyang kapatid. At sana'y ligtas ngayon ang kanyang kapatid. Napakabata pa niya para mangyari sa kanya ang ganoong bagay. Pero alam niya kung sino ang may kagagawan niyon. At iyon ang sasabihin niya sa kanyang mga magulang para mabigyan ng katarungan ang ginawa sa kanyang kapatid. At yun ay walang iba kundi si Renante. Malakas ang kanyang kutob na ang halimaw na yun ang may kagagawan ng panghahalay sa kanyang kapatid. At hindi niya ito palalampasin hanggat hindi ito nakukulong ang halimaw na yun. Pakiwari niya'y lalong nadagdagan ang inis at galit na nararamdaman nito, at siyang nagbibigay sa kanya ng dahilan para paghihigantihan ito. Kung halimbawa magpapakita siya sa kanyang harapan ngayon din, at sisiguraduhin niya at hindi niya ito bubuhayin. May ilang mga matatanda ang naroroon sa loob ng kanilang bahay para bang makikiramay. Pero ang totoo ay nakikiusyuso lamang sila at gusto rin makita ang kalagayan ng kanyang kapatid. Wala roon sa loob ang kanyang nanay at tatay. Malamang nasa kwarto nila ito at binabantayan ang kaniyang kapatid. Papasok na sana siya sa kanilang kwarto nang mapansin niya ang bag na nakapatong sa sopa. Yun ang bag na dala ni Vanessa. At iyon din ang bag na pinanghampas niya sa mukha ni Renante. Pagkapasok niya sa loob ng kanilang kwarto, ay naroon ang kanyang nanay at tatay. At si Vanessa na walang malay kasalukuyang ginagamot ng isang manghihilot. Biglang lumapit sa kanya ang kanyang tatay at halos hindi niya namalayan ang kamay nito na biglang dumikit sa kanyang pisngi. Ito marahil ang unang pagkakataon na sinampal siya ng kanyang tatay. Sana'y hindi ka na lamang nagpakita dito. Dama nito ang malaking galit na umusbong sa puso ng kanyang ama. Itay, patawarin niyo po ako. Hayaan po sana ninyong makapagpaliwanag ako. Wika ni Maylin na nakahawak sa kanyang kaliwang pisngi. Dama nito ang sakit ng pagkakasampal sa kanya. Pero mas dama niya ngayon ang sakit na nararamdaman ngayon ni Vanessa. Kahit na hindi ito nagsasalita, nahahabag siya sa kalagayan nito ngayon. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, Maylin. Binigyan mo kami ng malaking kahihiyan. At yan ay pagsisihan mo habang buhay. Ang ama nito na halos lumuluha sa galit. Inay, patawad rin po. Gusto niya lumapit sa ina, pero halos hindi rin siya matanggap nito. Walang hiya, wala kang utang na loob.
Hindi sana mangyari sa kapatid mo ito kung sumunod ka lamang sa amin. Ang ina nito na nakaupo lamang sa tabi ni Vanessa. Hinihimas nito ang buhok ng kanyang anak. Mapapansin sa hitsura ni Vanessa na tila nag-aapoy ito sa lagnat. Matigas ang ulo mo, Maylin. Sinabing huwag kang gagawa ng hakbang na maaring ikapahiya ng ating pamilya. Pero sa ginawa mo ay hindi ka namin mapapatawad, Maylin. Huwag po, inay. Hindi ko po alam ang nangyari kay Vanessa. At hindi ko rin po sinadya ang nangyari sa kanya. Si Maylin nananatili lamang sa kanyang pagkakatayo. Umalis ka na dito, Maylin. Hindi ka na namin kailangan sa pamamahay na ito. Matigas na salita ng ama. Itay, utang na loob. Huwag po. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang lumulubog sa kanyang kinalalagyan. Kapag umalis ka na dito, ay wag ka na sanang babalik. Ayaw na naming makita ang pagmumukha mo. Ang ina nito na tila kulang na lamang ay sakalin siya ng mga ito at ihagis palabas. Vanessa. Gusto niyang yakapin ang kapatid pero pilit lamang siyang inilalayo dito ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay para bang wala siyang karapatan na yakapin ito o hawakan man lang. Lumayas ka dito at kalimutan mong naging bahagi ka ng pamilyang ito. Pagtatakwil ng ina nito na tila inaalisan ng karapatan ang panganay na anak. Simula sa araw na ito ay hindi ka na namin itinuturing na anak at huwag ka nang babalik pa. Marahil ay ito na ang sukdulan ng kanyang damdamin at hindi na nito kaya pang tanggapin ang mga bagay na isinusumbat sa kanya ng mga magulang at dahilan ito para tuluyan na siyang umalis. Kung sa bagay, sa talagang aminado siya sa kasalanan niya at siya ang naging dahilan. Pinabayaan niya ang kapatid na mag-isa, na madalas niyang sinasabi sa kanyang sarili na kung pwede lang ibalik ang nakaraan. Inay, itay, mahal na mahal ko kayo. Ito ang kanyang sinasabi habang tinatahak niya ang landas palabas ng kanilang bahay. Habang tumatakbo siya palabas ay nakasunod pa rin sa kanya ang mga mata ng tao. Halos lahat ay nasa kanya nakatuon ang pansin ng mga ito. Vanessa, patawarin mo ako. Patawad kapatid ko. Mahal na mahal niya ang kapatid. Ngunit paano niya ngayon sasabihin ito? Paulit-ulit na sinusumbat sa kanya ng kanyang tatay na kung mamamatay si Vanessa ay kagagawan niya. Tila isang tunog na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang tainga. Ngayon ay nagpakalayo ako hanggang sa hindi ko na malaman kung saan ako napunta. Basta't ang alam ko'y hindi ko na matandaan ang mga lugar na dinaanan ko. Sinakyan ko ang bus na hindi alam kung saan ang patungo. Magulong magulo ang pag-iisip ko noon. Sabi ko sa sarili ko, paano pa ako ngayon patatawarin ng mga taong labis kong minahal? At pakiramdam ko, lahat ng tao sa aming lugar ay galit sa akin. Ngunit ano bang talaga ang nagawa kong kasalanan? Kasalanan bang takasan ang isang taong hindi ko naman mahal? At ngayon, paano na ang mga taong nagkasala sa kaawa-awa kong kapatid? Paano ko pa sasabihin sa kanila o ipaliwanag kung sino ang mga taong may kinalaman nito? At hindi man lang nila iniisip ang maaaring maging kalagayan ko. At kung mabibigyan lamang ng magandang pagkakataon si Maylin, ay ipaliwanag niya sa hustisya kung sino ang maaaring may kagagawan nito sa kanyang kapatid.
At kung nagawa rin ni Maylin ang magpakalayo-layo, hindi lamang sa dahil na itinakwil siya, kundi para makaiwas na rin sa mga kahihiyan at sa kamay ni Renante. At nang makita ko ang burol, sabi ko sa sarili ko, maaaring dito ko na tatapusin ang lahat. Ewan ko ba kung bakit naisipan kong magpakamatay. Marahil ay natatakot akong harapin ang aking bukas. Tutal, wala na rin namang patutunguhan ang buhay ko. Pahayag ni Maylin. At ako yung nagligtas sa iyo. Pagmamalaki ni Arman sa kaharap na si Maylin. Okay rin pala ang naging kwento ng buhay mo. Pwedeng pang nobela. At higit sa lahat, nakakaiyak. Si Chris may halos kanina pa pala siyang nakikinig sa pagkukwento ni Maylin. Pero hindi man lang nila napansin ang pagpasok nito. At nagulat pa sila nang bigla na lamang itong nagsalita. Siya nga pala, Maylin, gusto kong makilala mo ang best friend ko, si Chris. Pagpapakilala ni Arman, sabay akbay sa kaibigan. Para ka palang kabuti, bigla ka na lamang susulpot. Nakangiting biro ni Maylin kay Chris. Ganyan talaga yan si Chris, pero paminsan-minsan ay umiiral ang pagkamanyakis niya. Lalo na't pag may babaeng kaharap, si Arman sabay tawa ng malakas. Medyo natawa rin si Maylin sa biro nito. Pagpasensyahan mo na, sana itong si Arman. Ganyan talaga yan pag nagbiro. Sinusumpong ng pagka-retarded. Napatawa ng malakas si Maylin sa biro ni Chris na parang gumanti lamang. Pero hindi nila ugali ang mapikon sa isa't isa. Alam mo, okay ka talaga. Biruin mo, halos 2 box na tisyo ang naubos mo at may pangatlo ka pa. Nakatuon ang pansin ni Chris sa isang basurahan na napupuno ng basang tisyo. Napatingin rin dito si Arman. Napansin nitong halos umapaw na nga ito. Napailing na lamang ito. Kahit na si Maylin ay napangiti, parang nahihiya tuloy siya dahil kahit na siya ay hindi ito akalain. Pero ayos dahil nasa ilalim naman ito ng lamisa at wala sa ibabaw. Pero kung gusto mo pa ng tisyo, may isang kahon pa kami doon at bibigyan ulit kita, sabi ni Arman. Ganyan pala kayong mga lalaki, grabe kong magbiruan. Saglit na patingin si Maylin sa kanyang pangbisig na relo. 1:30, mag-aalas 2 na pala. Nagulat pa siya nang malaman ang oras. Halos mag-uumaga na pala nang makatapos siya sa kakukwento tungkol sa kanyang buhay. At napansin rin nila na kanina pa sila sa harapan ng lamisa ay hindi man lamang nila nagalaw ang hinahandang midnight snack sa kanila ng mga katulong nila Arman. Marahil ay napasarap ng gusto sa mga pagkukwento ni Maylin. Paano ka nga pala ngayon, Maylin? Gayong wala ka namang ibang pupuntahan, sabi ni Arman. Hindi ko nga alam, pero huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din ay aalis ako kaagad. Sa tono nito ay para bang pinaalis na siya ni Arman. Pero kung gusto mo, you can stay here, pagpapaanyaya ni Arman. At doon ka sa kwarto ko matutulog. Ha? Nagulat ang dalawa sa sinabi ni Arman. Nakita mo na, siya ang founder ng mga manyakis dito sa lugar namin at pumapangalawa lang ako, sabi ni Chris. Ang sabi ko, doon na muna siya matutulog sa kwarto ko at doon naman ako sa sopa. At bukas na bukas ay ipalilinis ko ang guest room namin para kay Maylin, paglilinaw ni Arman tungkol sa kanyang sinabi. Ikaw talaga kung ano ang mga pumapasok sa isipan mo. Si Chris ang tinutukoy nito. Matapos ang ilang masayang mga usapin at kwentuhan at walang katapusang biruan sa kanilang tatlo, ay halos umaga na rin nang magpaalam
si Chris para umuwi sa kanila. At doon na nga natulog sa kanyang kwarto si Maylin at si Arman naman ay doon na lamang natutulog sa sopa sa may salas. Kinabukasan ay pinasyal siya ni Arman sa kanilang hardin at mukhang tila napapasarap na naman ang kanilang kwentuhan. At sa pagkakataong ito, si Arman naman ang nagbida at nagkukwento tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. I was 12 years old nang maghiwalay ang parents ko. I really hate them both. So, broken family ka pala. Ano naman kaya ang dahilan para maghiwalay sila? Napilitang hiwalayan ng mama ko ang papa dahil nalaman niyang may ibang babae na kinakasama ang papa ko. At nang wala na ang papa ko, nalungkot ako ng gusto. Napansin ni Maylin ang biglang paglungkot ng mukha ni Arman. Ano naman ang sabi sa iyo ng mama mo? Kanina pa napapansin ni Arman ang pagiging tanungin ni Maylin, pero hindi na lamang niya ito pinahalata. Masyado akong na-disappointed sa kanya ni hindi man lamang niya binigyan ng chance ang papa. Kaya nagawa na lamang ng papa na mag-asawa ng iba. Pahayag nito. Pero alam mo, mas gusto ko sa papa ko. Bakit naman? Ano bang meron ang papa mo na wala naman sa mama mo? Close kami ng papa ko. Kahit na madalas siyang hindi umuwi noon sa bahay, ay madalas rin naman niya akong ipinapasyal sa bundok. Halos napaka-memorable na sa akin ang lugar na iyon. Naalala mo ba nung doon kita unang namit? Napansin ito ang biglang paglungkot ng mukha ni Maylin. Malamang ay naalala naman ito ang nangyari sa kanya. Hindi tuloy siya sinagot nito. Mabait ang papa ko. Lagi niyang ikinakwento sa akin na doon rin siya ipasyal madalas ng kanyang ama. Nung bata pa siya, ibinalik na lamang ito ulit ang tema sa kanya. Talaga? Nakapokus ang tingin nito sa hardin ng mga nagagandahang bulaklak. Lumapit doon si Maylin at pumitas ng ilang piraso nito. Mahilig ka pala sa mga bulaklak? Hindi naman, but actually, nagustuhan ko lang ang pagiging makabuluhan nila sa buhay ng isang tao. Wika nito. What do you mean? Hindi ba't ang bulaklak ay simbolo rin ng pagmamahalan? Tanong ni Maylin. Napangiti si Arman sa tanong nito. At biglang may kung anong bagay na pumasok sa kanyang isipan. Halika Maylin, meron akong gustong ipakita sa iyo. Mabilis hinawakan ni Arman ang kamay ni Maylin na para bang nagmamadali. Napansin ni Maylin, ngunit hinayaan na lamang niya. Ang akala ni Maylin ay kung sino na ang ipinakilala nito sa kanya. Natuwa siya nang makita niya ang dalawang munting ibon na nakakulong sa isang puting hawla, si Luby at si Lyra. Anong klaseng ibon sila? Tinutukoy ang nasa loob ng puting hawla. Yan ang mga lovebirds, wika ni Arman. Dalawa lamang sila, ngunit mahalaga ang bawat isa sa kanila. Os, bakit naman? Tanong ni Maylin. Sila kasi ang mga ibon na parabang mga tao rin. Alam mo ba na kapag pinakawalan mo ang isa, maaaring magkasakit ang naiwan at mamatay? Siguro dahil sa malungkot siya, sabi ni Arman. Habang muli niyang ipinabalik sa pagkakalambitin sa sanga ang ibon. In that case, dapat mo rin palang pakawalan ang isa. Malamang dahil halos wala rin silang pinagkaiba sa dalawang magkasintahan o parangang nagmamahalan. Lihim na napatitig sa mga mata ni Maylin. Tila may mga bagay na gusto niyang ipahiwatig dito. Ang cute naman nila. Matagal mo na ba silang inaalagaan?
Tanong ni Maylin. Hindi na lingid kay Maylin ang mga kahulugan na tingin na iyon. Isinimple na lamang niya na kunwari hindi niya nahalata. Hindi pa naman, pero alam mo, ibinigay lang sa akin ito ni Sally. Naalala niya tuloy ang babae. Ito ang babae na madalas na bumubuntot sa kanya. At wala nang ginawa kundi ang magpapapansin sa kanya ng gusto. Kulang na lamang ay isilid siya nito sa kanyang hawla para hindi na ito mawala pa sa kanyang paningin. Hindi alam ni Arman na naisip ni Maylin na baka ito rin marahil ang kanyang girlfriend. Pero hindi pa naman niya ito lubusang kilala. Lingid sa kanilang dalawa, hindi nila napansin ang biglang pagdating ni Sally. Lihim silang pinagmasdan nito, pero mas nakatuon ang pansin ni Sally kay Maylin. Nakita nito ang isang hardinero at nilapitan. Mang Puldo, pagtawag nito ng pansin sa isang lalaki na mukhang matanda ang itsura, sabay kalabait nito sa kanyang balikat. Ay, kayo po pala, Ma'am Sally. Tila ikinagulat nito ang pagdating ng babaeng iyon. Saglit kaagad niyang nilingon ang dalawa. Alam niya, aarangkada naman ang pagkademonyeta. Oras na mapansin ito na may ibang pinagkakaabalahan ang kanyang amo. Bakit? Sino pa ba sa tingin mo? Sabat nito. Napakamot ng ulo ang hardinero. Sa isip-isip nito, mukhang hindi maganda ang kanyang araw. Sino ang babaeng iyon? Ang tinutukoy si Maylin. Si Maylin po, ma'am. Sagot nito sa masungit na bisita. Dito nga po natulog yan kagabi eh. Sa sinabing iyon ni Puldo ay parang biglang umangat ang kilay nito. Napakunot noo pa ito na tila umuusok ang tenga nito sa inis. Sadyang sinasabi niya iyon para lalo pang umiinit ito. Ito lamang ang paraan para makaganti siya rito sa mga pagtataray na ginagawa sa kanya nito. Pero masasabi pa rin niyang maganda ito, lalo na sa suot niyang pit na black jeans at midrib na white blouse. Yun lamang at iniwan na kaagad siya nito. Lihim siyang sinundan ng tingin ng hardinero at napatingin ito sa kanya. Dahil sa nagpasiksi pa siya habang naglalakad siya para bang maiiwan ang puwit nito. At mas lalo pa siyang pinatangkad ang suot niyang high-heeled. Malamang kapag dumaan siya sa sanga ng puno ay baka sumabit ang nakaroll-on niyang buhok. Patuloy lamang ang dalawa sa kwentuhan. Hindi nila pansin ang paparating na si Sally. Arman, may girlfriend ka na ba? Tanong ni Maylin kay Arman. Ha? Sasagot na sana si Arman nang biglang may mga mahahabang kamay na tila galamay ang pumagitna na mabilis na umigkis sa kanyang liig at dibdib na labis na ikinagulat nito. Nagulat din si Maylin sa biglang pagsulpot nito. Sa loobin nito, uso pala dito ang mga lahing kabuti. Hello Arman, kumusta ka na? Si Sally sabay halik sa pisngi nito. Parang napahiya tuloy si Arman sa itinuring ng babae sa kanya. At pilit rin niyang inilayo ang mga kamay na mahigpit na nakapulupot sa kanyang liig. Pakiwari nito'y parang nasasakal siya ng gusto. Nakaimik lamang si Maylin at pinagmamasdan nito ang ikinikilos ng babae. Oh, sweetheart, ipakilala mo naman ako sa bisita mo. Nanatili pa rin itong nakayapos sa kanya. Maylin, si Sally, pagpapakilala nito. Tumango lamang si Maylin at nginitian ito. Pero walang binanggit kahit na ano si Sally. Pagkus ay tinitigan nito mula ulo hanggang paa. Kulang na lamang na pati ang kuko nito sa paa ay kilatisin niya. Alam ni Maylin
na sa unang tingin pa lamang sa babae na ito ay may pagkamaldita na, ngunit hindi pa niya alam ang takbo ng utak nito. Hindi na niya lamang ipinahalata na nainis siya dito. Napangiti na lamang siya sa itsura nito na parabang hostess sa pintura pa lamang ng mukha niya. Ay mapagkakamalan mo na ito. Lalo na't sinabayan pa niya ng dark brown lipstick na halos bumakas na sa pisngi ni Arman dahil sa pagkakahalik nito sa kanya kanina. At may makapal na make-up. Napag-isip-isip na naman niya na mas bagay pa sa kanya ang umistambay sa Cubao ng alas 12 ng gabi at siguradong pipilahan siya doon. Ibinaling na lamang niya sa iba ang tingin at baka kung ano na naman ang maisip niya. Marahil ay kung nandito lamang sana si Vanessa ay siguradong pipintasan niya ito. Dahil sadyang hindi mo mapipigilan ang bunganga ng kapatid. Bakit nga ba nandito ka? Tanong ni Arman sa babae na parabang ngayon lamang siya ulit nakakita nito. At hindi na nito binitawan ng kayayapos. Wala naman, namimiss lang kita, sagot ng babae. At yayain sana kitang lumabas, dagdag pa nito. Sorry Sally, pero hindi ako pwedeng sumama sa iyo ngayon. Paliwanag ni Arman na parang naiinis na rin ito sa kanya sa biglang pag-extra nito sa eksena. Kung sa bagay ay noon pa naman ito talagang nakukulitan sa kanya. Napilitan lamang siyang sumama dito dahil sa kagustuhan ng kanyang mama. Pipilitin pa sana siyang sumama nito nang may isang malakas na tawag mula sa isa nilang katulong. At yun ay dahil sa tumawag ang kanyang mama mula sa telepono. At importante na makausap si Arman. Maylin, maiwan ko muna kayo dito. Malamang ay may importanteng sasabihin ang mama sa akin. Tumango na lamang ulit si Maylin at pagkatapos ay umalis na ito. Pero si Sally ay hindi na lamang niya pinansin. At doon ay tinitigan na naman siyang muli ni Sally at doon ay sumusunod kay Arman na parang aso. Naiwan ng mag-isa si Maylin sa hardin. Sa tingin pa lamang ng babaeng iyon ay parang nainsulto na siya. Naisip na naman nito muli ang kapatid na kung halimbawa nasa tabi niya ito ay baka nag-amok na ang dalawa. Alam niyang hindi ito makakapayag na titigan siya ng ganun. Pero talagang may mga bagay pa rin na nagpapaalala sa kanya para muli siyang malungkot. Ngunit pinipilit na lamang niyang kalimutan iyon para hindi na siya muling umiyak pa. Ipinalik na lamang niyang muli ang pansin sa babaeng iyon. Na kahit wala na siya dito'y umaalingasaw pa rin ang matapang niyang pabango. Malamang ay ipinaliligo niya ito ng husto sa buo niyang katawan at may pagkakamalandi pa. Pero kung siya ang tatanungin ay hindi siya ang ganoong klase ng babae na halos gagawin na ang lahat para lamang mapansin ng kung sino-sinong mga lalaki. Siguro nga sa lahi rin niya ang pagiging linta. Para itong gumang sunog kung kumapit. Bakit nga ba siya nag-isip ng mga ganoong bagay? Gayong wala naman siyang pakialam dito. Marahil ay baka ang Sally na yun ang kanyang girlfriend. At yun na rin marahil ang Sally ang nagbigay sa kanya ng lovebirds. Kung sakasakali ito nga ang nobya ni Arman, ay masasabi niyang nagkamali siya ng pagpili ng isang babae. Nasasabi niya ang bagay na iyon dahil siguro nahulog ang loob niya kay Arman. Pero hindi ibig sabihin na umibig na siya dito, kundi dahil sa kabaitan na ipinakita sa kanya ni Arman at pagmamalasakit. Mahulog kaya ang loob ni Maylin kay Arman dahil sa ipinakita itong pagmamalasakit ng binata? Abangan sa susunod na kabanata. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento ay huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa susunod pang video.
Thank you for watching and God bless.